What should we say when somebody is sad and depressed? Ano ang mabuting sabihin pag ang isang tao ay nalulungkot at nalulugmok? Meron pong isang napakagandang kwento tungkol sa isang psychologist. Nung minsan, tinawagan siya ng isa sa mga kliyente niya, isa sa mga nagpapagamot sa kanya. At sinasabi nitong kanyang pasyente, isang ina, ang kanyang lungkot dahil hindi niya matanggap ang pagkamatay ng kanyang anak. Pagkatapos po mag-open up nitong ginang, ito pong psychiatrist, sinusubukan niya na i-console siya. Sinasabihan siya na okay lang yan, huwag ka mag-alala, magdasal ka. Napakarami po na sinabi nitong psychiatrist para lang mapatahan niya yung pag-iyak, yung lungkot, yung depression nitong babae. At pagkatapos po ng kanilang pag-uusap sa telepono, nagpaalam na po itong ginang. Pagkatapos po ng isang linggo, habang naglalakad po itong psychiatrist, nakasalubong niya yung ginang, nakangiti at kinumusta niya. Tinanong po ng psychiatrist, buti naman po na kayo ay masaya na. Ano po ba doon sa mga sinabi ko yung nagpalubag ng inyong loob? Ano doon sa mga advice ko yung nakatulong sa inyo bakit nawala yung inyong lungkot? At sumagot po itong babae, sabi niya, actually po wala doon sa mga sinabi nyo. At nabigla po yung psychiatrist. Bakit masaya kayo? Sumagot po itong ginang, sabi niya, masaya ako at meron po akong kapayapaan ngayon kasi alam ko pag malungkot ako, merong makikinig sa akin. At yun yung inyong ginawa. Yung lang alam ko na may nakinig sa akin, sapat na yon para mawala yung aking lungkot. My dear friends, sometimes the best words to say to someone who is lonely, sad, and depressed are not words. The best thing to do when someone is sad, lonely, and depressed is just be present for that person. Bago ka magsalita, bago ka mangusap, bago ka magbigay ng payo o advice sa isang tao na nalulungkot o nalulugmok, manatili ka lang sa tabi niya at paramdam mo na nanduroon ka para sa kanya. Pinakamahalaga ang ating presensya, pananatili at sapat na yon para magbigay ng tuwa at kapayapaan sa isang taong nabibigatan at nahihirapan. Tingnan niyo po kung anong ginawa ng ating Panginoon. Noong nakita niya itong ina na namatayan, mag-isa na lang ang ina dahil ang kanyang kaisa-isahang anak na lalaki namatay. Naawa siya, nilapitan niya at nangusap siya. Nilapitan muna niya bago siya nagsalita. At nung nagsalita ang ating Panginoon, ano ang sinabi niya? Huwag kang umiyak. Bakit sinabi ni Jesus yun? Dahil bibigyan niya ng panibagong buhay ang kanyang anak. Nung hinawakan ni Jesus itong bangkay, bigla itong tumayo na buhay at binalik siya sa kanyang ina. What is the best words that we can say to someone who is mourning, sad, and depressed? Say, do not weep, God is near. Do not cry, God is close. Do not worry, God is doing something. Yan yung pinakamagandang salita na pwede nating marinig. Tama na, huwag ka nang iiyak dahil nandyan ang Diyos. Hindi bingi ang Diyos sa iyong iyak. Hindi bulag ang Diyos sa iyong mga luha. Naririnig ka niya, nakikita ka niya, at may ginagawa ang Diyos para maging masaya ka uli. Pero hindi po natin makikita ito kung busy tayo sa napakaraming bagay. Hindi po ba? Are we still present for other people? Madalas dahil sa napakaraming distraction, hindi po ba? Meron ka ng trabaho, napakarami mong mga ginagawa, napakarami mong mga inaalala,
Minsan palagi kang nakatingin sa iyong cellphone, sa iyong computer, sa iyong TV. Are you still aware of what people are undergoing? Ramdam mo ba kung ano ang nararanasan, pinagdadaanan ng ibang tao? Kung hindi ka mulat, kung saan-saan ka nakatingin, hindi mo mararamdaman ang lungkot ng ibang tao. But that is the truth. Yan ang katotohanan. Tayo pong lahat ay may kanya-kanyang dinadalang lungkot, bigat at hirap sa ating puso. Minsan po at madalas, napakarami ng pumupunta ng mga tao dito sa parokya. Nagpapapicture. Pag nagpapapicture, kasama ako, siyempre, ngumingiti. Amen? Pero alam niyo po ba, pagkatapos magpapicture, itong mga taong ito, nagsesend sa akin ng messages. Sa likod ng mga ngiti, meron palang lungkot. Napakarami dyan, nakangiti pero ang daming utang. Hindi alam kung paano babayaran. Meron dyan, nakangiti pero may problema sa asawa. Meron dyan, pinipilit na nakangiti. Meron palang pinagdadaanan na malubhang sakit. May karamdaman. May tinatago ang mga ngiti. Hindi po ba? Hindi pinapakita ng ating mga muka ang tunay na kalagayan ng ating puso, ng ating mga kalooban. Pero kahit na paano natin itago ito, alam ng Diyos, nakikita ng Diyos. At yun ang mabuting balita. Kahit na hindi tayo magsalita, alam ng Diyos kung ano ang ating pinagdadaanan. Alam ni Jesus kung ano ang ating kailangan. Kaya nga, napakaganda ng kanyang mga salita. Kung tayo nalulungkot, huwag kang mag-alala. Huwag kang umiyak dahil nandyan siya sa iyong tabi at may ginagawa siya para maibsan ang bigat ng iyong pinagdaraanan. May ginagawa siya para mapalitan ng tuwa ang iyong lungkot. Kailan po kayo madalas nagpapasalamat? Hindi po ba pagkatapos yung makatanggap? Nagpapasalamat ka pag merong nagbigay sa iyo. Amen? Pero, ang tanong, nagpasalamat ka na ba bago ka binigyan? Hindi pa po siguro. Pero, isa po itong magandang ugali na dapat nating sanayin. Umpisahan natin na magpasalamat bago pa man tayo makatanggap. Bakit? Because I want you to remember this. When you thank God for what you receive, that is called gratitude. But when you thank God in advance, before you receive, what do you call that? That is called faith. Ang tawag mo sa pasasalamat pagkatapos mong makatanggap ay utang na loob. Pero pag ikaw ay nagpapasalamat bago ka pa man makatanggap, ang tawag doon ay pananampalataya. Why is thanking God in advance called faith? Kasi naniniwala ka, kahit wala pa, parating na at binigay na sa iyo. Hindi po ba yun yung ibig sabihin ng pananampalataya? Yung paniwala mo na nasa iyo na, binigay na sa iyo. Kaya nga po, masasabi natin ng ating mahal na ina, si Maria, ay isang tao, isang babae, na puno ng pananampalataya. Mary, the Mother of God, is a woman, a person, the first disciple of Jesus that is filled with faith. Kasi wala pa man, naniniwala siya na nandyan na. At makikita niyo po ito, maririnig at mababasa dito sa kanyang kantang Magnificat. Narinig niyo po ba? Sabi na ang mga mahihirap ay tinaas ng Diyos. Ang mga gutom, umalis, busog. Ang mga inaapi, niligtas. Nung panahon niya, ang dami pang mga mahihirap. Nung panahon nila, ang dami pa ring gutom. Nung panahon niya, ang dami pa ring inaapi. Pero bakit sinasabi niya, nagpupuri ako sa Diyos, nagpapasalamat ako sa Diyos, dahil napakalalim at napakatibay ng kanyang pananampalataya. Hindi man nakikita ng kanyang mata, hindi man naririnig ng kanyang tenga, hindi man nahahawakan ng kanyang kamay, alam niya, nandyan na. Alam niya, binigay na ng Diyos.
At anong tawag mo doon? Hindi ba pananampalataya? At hindi po ba sinasabi din ng ating Panginoon sa atin, bago man kayo humiling, alam ko na kung ano ang inyong kailangan. Kaya nga, hindi po tayo dapat palaging humingi sa Diyos. Dahil hindi man natin buksan ang ating mga bibig, alam ng Diyos na kasilip siya sa ating mga puso. Kaya nga, imbis na palagi ang laman ng ating dasal, Lord, pahingi. Lord, bigyan mo ako. Lord, bigay mo na ito. Ano ang mas magandang dasal? Salamat po, Panginoon. Sabihin mo ngayon, gawin mong ugali, ang magpasalamat bago pa man dumating ang grasya. Dahil pinapatunayan mo din sa Diyos na ikaw ay tunay na naniniwala at nagtitiwala sa Kanya. Dahil sinasabi niya, kung ikaw ay maniniwala lang, walang imposible. Amen? Kaya kahit na wala pa ang pera, anong sasabihin mo? Salamat Lord sa pera. Amen? Kahit pa wala yung magandang bahay, sabihin mo, salamat Lord sa mansyon. Amen? Kahit wala pa yung dream car mo, sabihin mo ngayon, Lord, salamat po sa brand new car. Amen? At kahit na naghihina ka, nagkakasakit ka, magpasalamat ka, Lord, salamat sa healing. Amen? Kahit na meron ka problema sa asawa mo, sa anak mo, dyan sa pamilya mo, sabihin mo, Lord, salamat po sa pagkakaisa, pagmamahalan naming magpapamilya. Kasi pag sinabi mo sa panalangin, salamat po, Panginoon, you are declaring to the Lord, you are saying it to God, I believe in you. Amen? Dahil pag humihingi ka, anong ibig sabihin? Hindi ka naniniwala. Pag humihingi ka, ibig sabihin nagtitiwala ka lang sa nakikita ng iyong mata. Faith is believing more than what the eyes can see. Yun yung ibig sabihin ng pananampalataya. Paniniwala at nararamdaman mo na nandyan na kahit na hindi mo pa nakikita, hindi mo pa naririnig, at hindi mo pa nahahawakan. At ginagawa na po natin yan sa misa. Ano po ang English ng misa? Kung hindi po ba Eucharist? At anong ibig sabihin ng Eucharist? It simply means thanksgiving. Papasalamat ka sa Diyos. Kahit na wala pa, alam mo sa puso mo, binigay na ng Diyos. Yun lang nga, may delay. At maiintindihan po natin yan kung babasahin niyo po ang kwento ni Daniel in the Old Testament. Si Daniel daw po nanalangin din sa Diyos. Humiling sa Diyos, pero isang ugali ni Daniel, palaging nagpapasalamat sa Diyos. For 21 days, walang dumarating. Hanggang pagkatapos po ng 21 days, nabigla siya, nabulaga siya. Merong isang anghel na nagpakita sa kanya. At sabi ng anghel, alam mo Daniel, nung nagdasal ka, nagpasalamat ka at nagpuri ka sa Diyos, agad-agad sinagot ng Diyos. Pinadala niya ako. Kaya lang bakit ngayon pa lang ako nakarating? Dahil for 21 days, nakikilaban ako sa mga puwersa ng masama. There were a lot of oppositions at nilabanan ko muna sila. Kaya nga na-late ako. Pero ngayon, natalo ko na sila, nakarating na ako dito. And God is granting your prayer. Yan yung isipin niyo po. Kung bakit nalilate ang Panginoon. Kung bakit ang tagal-tagal dumating na grasya ng Panginoon. Meron pang linalabanan ang mabuti para makarating ang grasya sa iyo. Pero paparating na. Anong kailangan mong gawin? Magtiwala, maniwala, manalangin, at magpasalamat. Amen? Pag palagi kang nagpapasalamat bago pa man dumating ang grasya, anong mararamdaman mo? Mas tumitibay ang iyong pananampalataya sa Diyos at mas sumasaya ka. Kesa sa palagi kang nagdadasal, humihingi, pero nakikita mo walang binibigay. Anong mararanasan mo dito? Depressed ka, palagi kang malulungkot. Subukan mo ngayon, gawin mong ugali ang magpasalamat bago pa man dumating ang grasya ng Diyos. At makikita mo, matutuwa ka, sasaya ang iyong buhay, at titibay ang iyong pananampalataya.
Tanong lang po, ano ang magpapasaya sa iyo? What will make you happy? Ang number 1 dyan na sagot, pera. Amen? Sino pong gusto ng pera? 2 kamay, itaas. Lahat. Di po ba? But the question is, will money make you forever happy? Is money the real answer to make you happy every day? May kakilala po ako. Sinasabi niya, kahit pobre na siya, kahit mahirap na siya, basta't wala lang siyang sakit. Amen? Sobrang yaman po. Pag nag-a-abroad, hindi man iniisip ang ginagastos. Pag nangingibang bansa, parang pumunta lang ng Baguio o Manila. Pero meron pong grabing sakit. One of a kind illness. And if you can hear only the words of the rich man, ipagpapalit niya lahat ng kayamanan, lahat ng pera para magkaroon lang ng mabuting pangangatawan. He will do it. He's asking God for it. I think some of you also would exchange all of the money in the world just to have their loved ones back. Amen? Kahit na mahirap sila, basta't maibalik lang yung namatay nilang anak. Kahit na mahirapan sila, I think some of you, ipagpapalit ang kayamanan para lang mabuhay yung kanilang minamahal na asawa. Meron po akong kakilala. Pag pinagtatrabaho ko siya, very generous po ako, nagbibigay ako na sobra-sobra. Pero ibabalik po yung sobrang pera. Ano yung sinasabi? Father, masusunog na po ang kaluluwa ko dyan. See, there are people who believe that happiness can be found beyond having money, having wealth. Amen? Anong magpapasaya sa'yo? Ari-arian? Yung inaasam mo na damit, panaginip mong sasakyan, pinapangarap mong bahay. Nung po nag-aaral ako, ang panaginip ko, magkaroon ng original na sapatos. Dahil mahirap lang po kami, ang nabibili lang po ng aking magulang, imitation na rubber shoes. Ilang buwan lang po, nagsasalita na yung sapatos ko. Bumubuka ka na. Kasi po, fake. Pag pumapasok ako, nahihiya po ako, tinatakpan ko yung aking mga sapatos kasi yung mga kaklase ko, mayayaman, ang gaganda po ng rubber shoes. Original. Adidas, Nike, Jordan. Ako po, fake. Sa bangketa lang po binibili ng aking ina. Pero alam niyo po, kayong pari na ako, hindi po ako bumibili ng sapatos. Akong binibigyan. Ang dami ko pong sapatos. Hindi ko man nasusuot. Siyempre, ang pangit naman, makikita mo yung pare, no? Naka-rubber shoes. Nakadamit mang pare, tapos rubber shoes. Ano yon? Maglalaro ng basketball dito sa altar? Pero, napansin ko, kahit sangkaterba na, itong aking mga sapatos, hindi ko po binili binigay sa akin. Original, ang gaganda po. Bakit hindi ako masaya? Sabi ko sa sarili ko, di ba ito yung pangarap mo? But I do not find any peace and fulfillment. Inaalikabukan lang po, nadudumihan lang doon sa cabinet. What will make you happy? Sigurado yung iba sasabihin nila, Father, yung walang problema. Okay, yung retired ka na. Wag lang retarded, ha? Retired. Merong mga iba retired, wala nang ginagawa. Naiinip. Hindi nila alam kung anong gagawin nila. Maghapon, nauubos nila yung mga pinapanood sa TV, lumabas na, alam na lahat ng mga chismis na kapitbahay. Retired, walang problema, magpapahinga na lang. Pero, hindi masaya. Ano talaga ang makakapagbigay ng tuwa sa atin? Ano ang tinuturo ni Jesus? Huwag niyong uumpisahan sa labas. Kung gusto niyong tunay na maging masaya, mabuti at banal, umpisahan niyo sa loob. Binibigyan tayo ng babala ng Panginoon. Tingnan nyo nga itong mga Pariseo. Buong buhay nila, ang ginagawa nila, pagpapakitang tao, pagpapapogi, pagpapasikat. Pero ano yung ginamit na larawan ng Panginoon? Sila'y mga magagandang libingan, pero bulok ang kalooban. Happiness is not found on the outside. Happiness begins within. Kung aayusin mo ang iyong kalooban,
kung lilinisin mo ang iyong mga kasalanan. Lalong-lalo na kung papapasukin mo ang Espiritu ng Diyos sa iyo, kahit saan ka man mapunta, kahit ano man ang iyong kalagayan, palagi kang magiging masaya. Remember that, my dear friends. Begin within, not outside. Happiness is not something that you attain. Happiness is something that you choose. Happiness is a state of being. Nag-uumpisa sa loob. Kaya nga, masasabi natin ang tao magiging malungkot, miserable. Kahit na siya'y nakapaligid ng mga magagandang bagay, kung bulok naman ang nasa loob niya, kung may gulo ang kanyang isip at puso. Let us begin within, not outside. Dahil tandaan niyo po, ang tunay na buhay ay nasa loob, hindi nasa labas. Pag inuna mo palagi ang nasa labas, anong mangyayari na nasa loob? Mamamatay yan. Tingnan niyo po ang itlog. Pag napipisa ang itlog, sa nag-uumpisa? Sa labas? Sa loob. Bakit sa loob? Yun yung buhay. Ang buhay nasa loob, labas. Pero ang tigas ng ulo natin, kala natin ang totoong buhay nasa labas, pinapaloob, pinapasok natin. We are wrong. That is a big mistake. Bigyan mo ng oras at panahon, araw-araw, ang iyong espiritual na buhay, ang iyong pag-uugali, ang iyong relasyon sa Diyos. At makikita mo, hindi ka lang magiging masaya, makukontento ka, magiging kapang payapa. May paborito po akong kanta ni Richie Di Horsi. Hindi ko po alam kung alam niyo yung kanta. Ang pamagat po, sobrang talino na ng tao ngayon. Alam niyo po yan? Ang ganda po. Hanapin niyo po sa YouTube, sa internet. Ang lalim po ng lyrics. Sabi niya, sobrang talino na ng tao ngayon. Kaya nang makapunta sa buwan, makapaglakad. Kaya na niyang makagawa ng telebisyon at mga palabas. Pero nakalimutan na niyang magdasal tuwing linggo. Ang gaganda na ng ating mga nagawa, nakakamangha, nakakabilib. Pero walang kwenta yan kung napabayaan naman yung nasa loob, ang iyong puso, ang iyong kalooban, lalong-lalo na ang iyong espiritu. Dahil pagdating ng araw, lahat ng ito na nakikita mo sa labas, mawawala din yan. Lilipas din yan. Lulusaw din yan. Masisira din yan. May katapusan yan. Pero nung sabi ng Panginoon, ang turo niya, anong nananatili? Ang ating mga kaluluwa, ang ating mga espiritu. Kaya kung nagpapagod ka para sa pera, para sa kayamanan, para sa iyong pangalan, wala naman problema kung pagsumikapan mo ang mga bagay na yan. Pero ang pinapaalala lang ng Diyos, huwag mo namang kalimutan yung nandun sa loob. Dahil pag nakalimutan mo yan, maaaring sa pisikal ikaw ay buhay, pero ang totoo, ikaw ay patay. How can we be strong? Paano ba maging matibay at matatag? Dahil concern nating lahat yan eh. Dumadaan tayo minsan sa buhay na tayo'y naghihina. There are days that we want to give up, especially when we confront our problems, especially when we remember the debts that we need to pay, especially when we remember the loss in our families, the death of our loved ones, especially when we remember how uncertain our future is. Anong mangyayari sa akin, anong mangyayari sa aking pamilya, nakakapanghina. And how we wish that we can be stronger like other people. Di po ba? Minsan naiinggit tayo. Buti pa siya. Napakatatag niya. Buti pa sila. Napakalakas nila. Paano din ako magiging matibay at malakas? Paano ako magiging mas matatag? And you know what, my dear friends? We need 3 things
in order for us to become more stronger. Kailangan mo tatlong bagay na ito para ikaw ay maging mas matibay at matatag. First one, kailangan mong maging matigas ang iyong ulo. Hard-headed. Father, di ba masama yun? Opo, madalas sinasabihan natin yung mga bata, tigas naman ang ulo mo. O sinasabihan natin yung mga ayaw magbago, mga nalulong sa bisyo. Ang tigas-tigas ng ulo niya, Father. Sinabihan na namin, ayaw pa rin magbago, ganyan pa rin. Yung tigas ng ulo can be applied in vices sa masama. Pero bakit hindi natin subukan i-apply, gawin para sa mabuti, para sa pagpapakabanal ng ating pagkatao at kaluluwa? Hindi po ba? At anong ibig sabihin ng matigas ng ulo? You have a strong resolve. You are committed. Pag matigas ang ulo mo, kahit anong sabihin nila, wala kang pakialam. Pag matigas ang ulo mo, yung gusto mo, yun yung mangyayari. Pag matigas yung ulo mo, paglalaban mo, kahit ano. Di ba may kasabihan, sa taong gusto, maraming paraan. Sa taong ayaw, maraming dahilan. Bakit napakatibay niya? Bakit napakatatag niya? Bakit napakalakas niya? Kaya niyang lampasan lahat ng problema? Kasi yan yung gusto niya. Strong people have this strong desire and they will go and get it no matter what. Walang problema sa kanila, anumang maging hadlang, walang makakapigil sa kanila. Ask yourself, what do you really want in your life? At yan yung itanim mo sa iyong isip. Tigasan mo ang ulo mo at sabihin mo, ito ang gusto ko. Kung kayang gawin ng mga masasamang tao na maging matigas ang ulo, bakit hindi natin gawin din tayong mga may pangarap sa buhay na gusto nating mapabuti ang ating buhay at ang buhay ng ating mga pamilya? Walang masama kung matigas ang iyong ulo, lalong-lalo na kung ito ay para sa iyong pangarap. Walang masama kung matigas ang iyong ulo, lalong-lalo na kung ito ay makakapagpabuti sa iyo at sa ibang tao. Pero pangalawa, kailangan mo din ng malambot na puso. In order to be strong, you need to have a big heart. What does that mean? You need to love what you do. You need to love that dream and that purpose. Fear can motivate us, pero yung takot agad nawawala. Ano yung nagtatagal? Pagmamahal. And there is a great power with love. Do not underestimate the great power of love. Meron po mga kwento tungkol sa mga magulang. Pag nakikita nila ang kanilang mga anak ay nasa panganib, lumilitaw po yung kanilang supernatural na lakas. Ang tawag po dyan, adrenaline. Meron pong isang nanay na nung naipit yung kanyang anak sa kotse, napakalakas ng nanay, nabuhat po niya. Meron pong tatay, nakikita niya, nahuhulog yung kanyang anak, napakabilis. Nasagip niya ang kanyang anak. Saan nanggagaling yung lakas na yon ng magulang? Sa pagmamahal sa kanilang mga anak. Ngayon, alam mo na ang rason bakit nangihina ka. Kasi nawawala na yung pagmamahal mo. Diba? Pag nawawala na yung pagmamahal mo sa asawa mo, pag nawawala na yung pagmamahal mo sa pamilya mo, tayo nangihina. Anong magpapalakas sa atin? Ating puso, ating pagmamahal. Have the heart. Have a strong love. Malambot ang puso, puno ng pagmamahal. Yan na nagpapatibay sa atin. Yan na nagpapalakas sa atin. Pero pangatlo, at kahuli-hulihan, kailangan mo din magkaroon ng malaking pananampalataya. A strong faith. What does faith mean? It means you believe that nothing is impossible. Pag naniniwala ka na walang imposible, sige lang, lalakas ka, lalaban ka. Pero kung sa umpisa pa lang, sinasabi mo, hindi mangyayari yan. Di ba? Nangihina ka na.
Anong ibig sabihin ng faith, ng pananampalataya? Ito din ay isang relasyon natin, isang magandang relasyon sa Diyos, na naniniwala tayo, hindi tayo pababayaan ng Diyos. And if you have a good relationship, you will have great strength. But if you have a bad relationship, you will always feel weak. Kailan ka tumatapang? Kailan ka nagkakaroon ng lakas? Kung alam mo, meron kang kasama. Kailan ka napanghihinaan? Kung napansin mo, iniwan ka na mag-isa. Di ba, kakayanin natin ang anuman suliranin kung alam natin, sama-sama tayo. Meron kang kasama, meron kang katuwang. Kaya nga napakahalaga po ng pananampalataya Kasi kahit na mag-isa ka, iwang ka man ng asawa mo, magulo man sa pamilya, alam mo ang Diyos, hindi kanya iiwan. Have that great faith. You will have that strength every day. And you would achieve the impossible. Alam niyo po ang tibay, ang lakas, nasa atin na yan Binigay na ng Diyos sa atin. God has already graced us with strength. Anong kailangan natin gawin? We need just to discover it within ourselves. Kailangan mo lang makita. Kailangan mong gisingin at kailangan mo pang palakasin. You need to enhance it. Huwag mong hanapin sa labas. Huwag kang mainggit sa ibang tao na mas malakas kesa sa iyo. Kasi the good news is, my dear friends, you are already strong. We are already strong. We just need to believe it. We just need to remember it. We only need to feel it. It is already here. God has graced us. Kung nakayanan na mga banal at martir na maging malakas sa gitna ng problema, kung kaya din ng ibang tao, kaya mo. And that is the good news. Kung may isang bagay na palagi nating hinahanap at ninanais sa ating buhay, ito yung paano ba maging masaya. It is one of our desires as a human being to be happy. And there is nothing wrong about that. Amen? But the question is, what is the secret to happiness? Palagi din natin hinahanap yan. Paano ba tunay na maging masaya? And if you ask people, they would have different answers. Iba-iba ang pananaw ng mga tao pag tinanong mo paano ba maging masaya. Merong iba, sasabihin nila na ang kayamanan, pera, makakapagpasaya sa tao. Oo nga naman, mahirap sumimangot, mahirap maging malungkot kung meron kang 1 bilyon sa bangko. Mahirap umiyak kung ikaw ay namamasyal, nagtutur sa ibang bansa. Mahirap magkaroon ng bad mood kung nakasakay ka sa magandang sasakyan, naka-aircon ka. Pero merong mga iba magsasabi na ang tuwa, ang saya ay makukuha mo pag meron kang purpose o dahilan para mabuhay. Oo nga naman, wala kang ginagawa, nakaka-depress. Kaya nga yung mga ibang matatanda na retired na, umiiksi agad ang buhay, agad namamatay. Dahil minsan nalilito, ano pa kaya ang dahilan nila para mabuhay? Pag meron kang dahilan para mabuhay, kahit na may sakit ka, lalaban ka. At ito ang magbibigay ng lakas sa iyo. Di po ba? Merong iba, sasabihin nila na kailangan mo ng isang magandang ugnayan, a meaningful relationship in order to be happy. Tama rin po yun. Kasi kahit na barong-barong lang ang iyong bahay, o kahit na isang kahit at tuka lang kayo, kung naman masaya kayong sama-sama sa inyong tahanan, ay makakaraos at makakaraos kayo. Di po ba? Pero ang tanong, sino ba ang may tamang sagot? Allow me to share with you this very beautiful story that could help us to answer that question. Sabi po nung minsan, merong mag-asawa, 50 years na silang
nagsasama. And they celebrated their wedding anniversary. Doon po sa party, biglang tinanong itong babae, "Did your husband make you happy? Napasaya ka ba ng iyong asawa?" Ito pong lalaki, very confident. Dahil alam niya, ginawa naman niya ang lahat para mapasaya niya ang kanyang misis. Medyo pangiti-ngiti siya dahil alam niya kung anong sasagot ng kanyang asawa. Pero nung sumagot itong babae, lahat po ng mga nakikipag-party na bigla, pati itong lalaki na shock dun sa sinagot ng kanyang asawa. Dahil sabi niya, "Hindi ako napasaya ng aking asawa." Pero tinuloy ng babae yung kanyang pagsasalita. Sabi niya, "Huwag kayong magkakamali. Itong asawa ko mabuti yan. He is a good provider." Pero ang ibig ko sabihin, hindi nagdidepende sa kanya yung aking tuwa at saya. Dahil naiintindihan ko sa aking buhay na walang ibang makakapagpasaya sa akin kung hindi ang aking sarili. The woman said, "I am responsible for my own happiness. And I choose to be happy in every situation." Kahit na nung wala pa kami o nagkaroon kami, pinili ko maging masaya. Nagkasakit ako, nagkasakit siya, naging malusog kami, malakas. Pinili ko maging masaya. Wala pa kaming bahay noon, nagkaroon kami ng bahay. Pinili ko maging masaya. Wala pang mga bata, dumating ang mga bata. Pinili ko maging masaya. Hanggang ngayong matanda na kami at meron kaming nararamdaman sa aming mga katawan, pinipili ko pa rin maging masaya. What a very beautiful answer, di po ba? How to be happy? You choose to be happy. You take responsibility of your own happiness. Pag dinepende mo ang iyong tuwa sa ibang tao, sa sitwasyon, sa bagay, mabibigo ka, malulungkot ka, you will be disappointed. But if you take charge of your own happiness, you will always be at peace. You will always be happy. It is a holy thing when you choose to be happy in not so beautiful situations. Isang din banal na pag-uugali. Pag pinipili mong maging masaya kahit na hindi maganda ang iyong kalagayan. At dyan din po natin makikita ang ugali ng ating Panginoon. Tinuturuan din tayo ng ating Panginoon kung paano maging masaya. Dahil ang buhay ng ating Panginoon dito sa mundo noon ay hindi naman naging madali. Napakarami din niya mga nakaaway. Napakaraming mga kumalaban sa Kanya. Napakarami niyang naranasan na pagsubok, lalong-lalo na ang Kanyang pinagdaanan sa krus. Pero sa Kanyang paglalakbay, wala tayong narinig na pagrereklamo galing sa ating Panginoon. Because Jesus chose to be happy. And the Lord has a source of His happiness. It is His Father. Binitawan ng ating Panginoon ang mundong ito. Iniwanan niya ang lahat, pero palagi pa rin siya nakakapit sa Diyos Ama. At matuto tayo doon. Kung gusto mong maging masaya, kailangan matuto kang bumitiw. Pero kumapit ka sa pinagmumulan, pinanggagalingan ng lahat ng tuwa at saya. Remember, joy is a gift from the Holy Spirit. At ganyan din ang makikita natin sa buhay itong banal na babae, si Santa Rita de Casia. Ang nakakamangha kay Santa Rita ay nagkaroon siya ng sugat na kamukha ni Kristo. Tinatawag nating stigmata. At dama niya ito sa kanyang katawan. Isang sugat na hindi naghihilom. At tiniis niya ito for 15 years. Could you just imagine suffering a pain for 15 years? Pero nakayanan niya at naging matatag siya at naging masaya siya kahit na may nararamdaman siyang sakit. Bakit? Kasi palagi siyang nakakapit sa Diyos. At ang pagmamahal niya sa Diyos ang tumulong sa kanya para maging magaan yung kanyang pinagdaanan. Meron din ba kayong mga lungkot o sakit na pinagdadaanan? Matuto tayo sa ating Panginoong Jesucristo kay Santa Rita na piliin din nating maging masaya sa gitna ng ating mga pagsubok at huwag tayong bumitiw sa ating Diyos Ama. Dahil pag nakakapit ka sa Kanya, bibigyan at bibigyan ka niya ng tuwa at kapayapaan. Magtiwala tayo na walang ibang makakapagbigay ng tuwa sa iyo kung hindi ang Diyos.
Binibigay na ng Diyos sa iyo ang grasya na maging masaya. Sana kunin natin ito, tanggapin natin ito, piliin natin ito, at hayaan natin manatili sa ating buhay. Yan ang sikreto ng pagiging masaya ngayon at magpakailanman.